Kung hindi pa napapanood ang chapter isang pumunta sa description box para panoorin ito. Kung okay na, tara ituloy na ang kwento. Nang gabing yun, hindi naman nagpaligoy-ligoy si Edward at agad niyang tinawagan ang relic restorer na kakilala niya. Ngunit nang matanggap ng lalaking iyon ang kanyang tawag, siya naman ay ninis at nawala ang kanyang konsentrasyon sa kaniyang ginagawa. Ang relic restorer na tinawagan ni Edward ay walang iba kundi si Jaya, na inaakala nila Irene na patay na matapos mahulog sa bangin ang kanyang sasakyan. Nang makita ni Jaya ang pangalan ni Edward na tumatawag, agad naman niya itong sinagot, na ipinagtaka ni Edward at bakit napakabilis niya itong sagutin. Ngunit nang dahil sa kanyang ginawa, napagtanto niya na mukhang paubos na ang pera ni Jaya, na hindi naman niya itinanggi. Paliwanag niya, nahuli siya na nanloko kaya't nagpapanggap siya ngayong patay, at upang makasigurado na gagana ito, binayaran niya ang awtoridad para itago ang katotohanan. Dahil sa biglaang pagtawag ni Edward, tinanong ni Jaya kung mayroon ba siyang balak na ibigay na trabaho para sa kanya. Ngunit sa sandaling marinig niya na ito ay para sa pag-restore ng relic, napakunot ng noo si Jaya at nakakapagod ang trabaho na ito. Ngunit nang marinig niya na ang kanyang magiging kliyente ay isang big time, at iyon ay si Kwon Tae-jun ang chairman ng Fakebang, agad na nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Laking tuwa niya dahil mukhang malaking salapi ang kanyang matatanggap pag natapos niya ang trabaho na ito. Kaya't hindi na siya nag-alanganin pa, at sinabi kay Edward na 100% siyang sigurado na tatanggapin ang trabaho na ito. Samantala, nagtungo naman sina Juyun sa isang address na ibinigay sa kanila ni Irene. Kahit na nakatanggap sila ng balita na patay na si Jaya, nakakasigurado siya na hindi ito totoo dahil mahirap mamatay ang tao na iyon. Nang sila ay makapasok sa establishmento, agad naman silang winelcome ng sekretarya ni Jaya. Nang biglang nawala ang kanyang ngiti nang tanungin ni Juyun kung nandito ba si Jaya sa gusaling ito. Humingi siya ng paumanhin dahil ang kanilang CEO ay wala sa kanyang opisina. Kahit na itanggi pa man ito ng sekretarya, hindi naman naniwala si Juyun dahil ramdam niya ang aura ng mga relic sa lugar na ito. Nang biglang sumingit ang utusan ni Juyun at sinigawan ang babae, tinanong niya kung totoo ba ang kanyang sinasabi o nagmamang-maangan lang sila na wala na ang kanilang CEO. Nang dahil sa panghihimasok ng utusan, piningot siya ni Juyun at tinawag siyang tanga. Sinabi niya na nandito sila para palabasin si Jaya, kaya't kinakailangan nilang gamitin ang kanilang mga utak at hindi dahas. Bago pa man sila paalisan sa lugar na ito dahil sa maling ginawa ng utusan ni Juyun, humingi siya ng paumanhin sa kanyang nagawa. Ipinagpilitan sa kanila ng sekretarya na hindi siya nagsisinungaling, na ang kanilang CEO ay totoong namatay ng dahil sa isang car accident. Nang bigla na lamang nagbagsak ng napakabigat na bag si Juyun sa lamesa. Umakting siya na para bang dismayado siya sa balitang ito, dahil ano na lamang ang kanyang gagawin sa mga gamit na nasa loob ng bag. Laking pagtataka niya kung ano ba ang nilalaman nito, ngunit nang makita niya ang mga relics, labis na lamang ang kanyang pagkagulat. Dahil hindi lamang isa kundi 10 o mahigit, at ito ay mukhang may matataas na rank. Nang makita ni Juyun ang ekspresyon sa kanyang mukha, alam na niya agad na malapit na silang kumagat sa kanyang patibong. Upang makasigurado, tinanong ni Juyun kung namumukhaan niya ba ang mga bagay na ito. Humihingi siya ng tulong at ang mga bagay na ito ay napakamahalaga ngunit, hindi maganda ang mga kalagayan, kaya't kahit na hindi si Jaya ang tumulong, kinakailangan niya ng tao na makakapag-restore sa mga ito. Dagdag pa niya, dahil nagtratrabaho ang sekretarya para kay Jaya, siya ay may taglay ding ang kinggaling, kaya't tinanong ni Juyun kung kaya ba niyang ayusin ang mga ito. Nang dahil sa dami ng bilang ng relic sa kanyang harapan, para bang nabulag siya ng kasakiman. Ngunit hindi naman siya nagpadalos-dalos, sinabi niya kay Juyun na maghintay ng ilang sandali at pupunta siya sa banyo saglit. Agad namang nabisto ni Juyun kung ano ang binabalak ng babae, at inaasahan na niya itong gagawin. Dahil sa nakaraan niyang buhay, kilala niya kung sino ang babaeng ito at kasing sakam niya si Jae pagdating sa mga bagay-bagay. Tama naman ang inaasahan ni Juyun, dahil sa sandaling makapasok ang sekretarya sa banyo, dali-dali niyang tinawagan si Jae. Ipinaalam niya sa kanya na mayroong tao na pumunta sa kanilang gusali upang magpaayos ng relic. Agad naman itong tinanggihan ni Jae dahil siya ay magiging abala sa pag-aayos ng mga relic ni Kwon Tae-jun.
Ngunit kinumbinsi siya ng kanyang sekretarya dahil ang bilang ng relics na dinala ng lalaki sa kanilang gusali ay humigit 10, at mukhang may matataas ito na rank. Dagdag pa niya, mukhang uto-uto ang mga tao na iyon kaya't tinanong niya si Jay kung ano sa tingin niya ang dapat niyang gawin. Nang dahil sa pangungumbinsi ng kanyang sekretarya, pumayag si Jay na tanggapin ang mga ito. Inutusan niya siya na dalhin ang mga relics na iyon sa restoration room, at gagawa siya ng pinaka-perpektong peking relics na maaari niyang ipalit sa mga iyon. Matapos makahingi ng go signal, dali-dali namang bumalik ang sekretarya kay Juyon. At sinabing siya na ang bahala sa pag-aayos sa mga relics na ito kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit bago iyon, tinanong niya muna kung maaari niya bang dalhin ang mga relics na ito papunta sa restoration room para tignan ang kanilang mga kondisyon. Kahit na kainahinala ang kanilang binabalak na gawin, pumayag naman si Juyon. Nang dahil sa pag-aalala, pinayuhan niya si Juyon na baka itakbo nila ang kanyang mga relics. Paliwanag ni Juyon, kinakailangan niya ng magandang pain para sa magandang isda, ngunit laking pagtataka ng kanyang utusan, dahil paano niya sila lalabanan kung nasa kanila na ang lahat ng kanyang relics. Napaisip si Juyon dahil may punto ang sinabi ng kanyang utusan. Ngunit dahil nasa kanila na ang kanyang relic, sinabi niya na isipin na lang nila na para bang sumusugal siya, na kung ang kanilang plano ba ay magtatagumpay o hindi. Nang madala ng sekretarya ang mga relics na ito sa restoration room, laking tuwa ni Jaya at para siyang naka-jackpot, dahil marami dito ang matataas ang rank. Nag-aalala naman ang kanyang sekretarya, at baka sila ay mabisto ng mga tao na binabala nilang lokohin. Sinabi ni Jaya na huwag siyang mag-alala, at inutusan siyang bantayan ang silid na ito at gagawa siya ng kapalit ng mga bagay na ito. Gamit ang kanyang relic na nasa kanyang mga kamay, magiging madali para sa kanya na gumawa ng peke kapalit ng mga relic na ito. Ang relic na iyon ay tinatawag na secret signature, isang B-rank na relic. At nang dahil sa kanyang kasakiman, binabalak niyang gumawa ng pekeng replika ng bawat relic ni Juyon, at nakawin ang mga totoo. Hindi lamang simple na paggaya ang abilidad ng relic, dahil may kakayahin din itong gayahin ang kakayahan nito sa peke na gagawin niya. Ang pekeng relic na magagawa ay magkakaroon ng sariling aura na pumipigil sa iba na mahalata ang pinagkaiba sa loob ng 12 oras, ngunit dahil pangalawang buhay na ito ni Juyon, hinding-hindi siya maloloko ni Jaya. Matapos basahin ang kontrata, napamura naman ang utusan ni Juyon at napakamahal magpaayos ng relic. At sa bawat gasgas ng relic, ito ay aabutin ng libo-libo ngunit, hindi ito mahalaga para kay Juyon dahil wala siyang plano na bayaran si Jaya. Makalipas ang ilang sandali na paghihintay, ipinagbigay alam ng sekretarya na hindi nila gaanong maibabalik sa dati ang mga relics. Paliwanag niya, masyadong malaki ang pinsala na kanilang natanggap kaya't, hindi niya ito maaayos. Sa sandaling marinig ito ni Juyon, bigla-bigla na lamang niyang binuksan ang kanyang bag at itinapon ang mga relic papunta sa sahig. Tinanong niya ang sekretarya kung anong klaseng katangahan ang kanilang binabalak na gawin, samantala, laking pagtataka ng utusan at bakit bigla na lamang nagsisisigaw si Juyon. Dito ibinunyag ni Juyon na ang kanilang mga relics ay pinalitan ng peke ng babaeng ito. Nang mabisto ang kanilang panloloko, pansin naman sa mukha ng sekretarya na siya ay guilty sa kasalanang ito. Hindi pa man siya pinagbabantaan ni na Juyon ngunit siya ay bumigay na. Humingi siya ng paumanhin sa kanila at itinuro kung nasaan ang mga totoo nilang mga relics. Nang dahil sa komosayo na iyon, pinapakinggan ni Jay ang kanilang usapan, at laking pagtataka niya kung paano nila nalaman na ito ay peke. Pinaplano niya palang tumakas, nang bigla-bigla na lamang bumukas ang pinto at tumama ito sa kanyang mukha. Nang dahil sa pagkalakas ng pagkakatulak si pinto, tumilapon din si Jay sa sahig, at tumama ang kanyang ulo sa mga gamit. Binabalak niya palang umalis bago pa man siya mahuli ngunit, ang mga tao na kanyang niloko ay nasa harap na ng pintuan. Gamit ang itinatago ni Juyon na relic, inutusan niya ang tali na igapos si Jay. Hindi inaakala ni Jay na mayroon pa palang ibang relics na tinatago ang lalaking ito. Nang dahil sa pagkakagapos sa kanya, hindi na siya makatakas kaya't, tinanong ni Juyon kung nasaan na ang kanyang mga tunay na relics. Agad naman niyang ipinagbigay alam sa kanila na ito ay nasa kanyang kahadeyero. Nang masabi niya kung nasaan ang kanilang relic, sinabi niya na pakawalan na siya.
Sinabi naman ni Juyun sa kanya na kukunin niya muna ang kanyang mga relics bago niya isipin kung dapat niya bang pakawalan si Jae. Kahit na hindi ibinigay ni Jae ang password, nagawa ni Juyun na mabuksan ito kaya't labis na lamang ang kanyang pagtataka kung talaga ba pinuntirya niya siya. Wala namang pake-alam si Juyun sa mga sinasabi ni Jae, lalong-lalo na dahil siya ang nag-umpisa sa panloloko sa kanila. Nang dahil sa pamamaraan ng pananalita ni Jae, iniisip ni Juyun na napakagaspang ng kanyang dila. Ngunit ang Jae dati ay naiiba sa Jae sa ngayon. Siya ay namumuhay bilang isang normal at magaling na pinto, at nang dahil sa kanyang angking talento, siya ay nag-aaral sa isang kilalang paaralan sa Amerika para gumawa ng sining. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang kanyang art style na pinaghirapan niya ay ninakaw lamang ng kanyang tutor. Ang tao na nagnakaw ng kanyang art style ay si Jean Richard, at matapos nakawin ang art style ni Jae, naging sikat siya sa buong mundo gamit ang art style na ninakaw niya. Sinubukan mang magprotesta ni Jae ngunit, wala itong saysay dahil hindi siya gaanong kilala. Nawala ang kanyang career at iniisip ng lahat na siya lamang ay naiinggit sa natamasa ni Richard. Nang dahil sa pangyayaring iyon, ito ang naging mitya ng kanyang pagbabago, ginamit niya ang kanyang talento upang manloko ng mga tao. Doon lumapit ang counterfeit relic sa kanya, at tinulungan ang manloloko na ito na makapanloko pa ng mas maraming tao. Iniisip ni Juyun na maaari naman siyang magkaroon ng maayos na usapan kay Jae ngunit, hindi niya siya mahihikayat kung ganito ang kanyang pag-uugali. Ibinuhos ni Jae ang kanyang galit kay Juyun, at tulad ng kanyang mga natanggap na salita ng siya ay maloko, sinabi niya kay Juyun na isa siyang mangmang kung bakit siya naloko. Nang dahil sa pagmumura na natanggap ni Juyun, naputol ang kanyang pasensya kaya't nagbago na ang kanyang isip na hikayatin si Jae. Kaya't upang magtino si Jae, tinanong ni Juyun kung alam niya ba kung anong klaseng relic ang nasa kanyang kamay. Sinabi ni Juyun kay Jae na ito ay ang panulat ni Shakespeare, at kaya nitong gawing realidad ang anumang isusulat niya gamit ito. Nang makita ni Jae na nagsusulat si Juyun sa papel, nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha dahil sa takot. Isinulat ni Juyun sa papel na si Jae ay halos mamatay sa sakit habang nakabitin sa lubad, at ang pinagmumula ng kanyang sakit ay magmumula sa pagitan ng kanyang mga binti. Mula sa pananaw ng isang lalaki, kahit na hindi sila ang nakararanas ng sakit, parang nararamdaman nila ang sakit na dinaranas ni Jae. Habang nakabitin at nakatali sa lubad, si Jae ay nagpabalik-balik, tinatawag si Juyun na walang awa at baliw na bastardo. Nang makita ni Juyun na humihingi na ngayon ng tawad at nagmamakaawa para sa kanyang buhay si Jae, hamupa ang kanyang galit at naisip na sana ginawa niya ito ng mas maaga pa. Sinabi ni Juyun kay Jae na hindi niya babayaran ang mga bayarin sa pag-aayos ng kanyang relic at nais niyang makipagkasundo sa kanya kung gusto niyang mabuhay. Matapos mapalaya mula sa lubad, pumirma si Jae ng kontrata para kay Juyun na may napakalaking disadvantage sa kanya. Nagsimula siyang humagulgol sa sahig dahil pakiramdam niya ay parang naging alipin na siya para kay Juyun. Upang hindi makaramdam ng sama ng loob, sinabi ni Juyun kay Jae na isipin na lang ito bilang isang eksklusibong kontrata, ngunit wala rin itong pinagkaiba sa pagiging alipin. Ang nakasaad sa kontrata ay hindi magbabayad si Juyun tuwing siya ay nagpapaayos ng relic, at kinakailangan ni Jae na pumunta sa kanya pag siya ay pinatawag. Nang marinig ito ng mga utusan, nakaramdam sila ng pagkakaparehas sa sinapit ni Jae, lalo na at maghihiganti ang Code of Hammurabi sa kanila pag hindi nila sinunod ang kanilang kontrata. Sinabi naman ni Juyun kay Jae na huwag niya masyadong masamain ito, lalo na at babayaran naman siya ng milyon-milyon pag siya ay nagtrabaho sa kanya. Hindi lang iyon dahil, handa din siyang bigyan ng bonus si Jae sa bawat relic na maaayos niya, at sinisigurado niya ang kanyang kaligtasan hanggat nagtratrabaho siya para kay Juyun. Ibig sabihin, si Juyun na ang mag-aalaga kay Jae mula ngayon, at walang mas magandang kasunduan kaysa dito. Kahit na ipinaliwanag na ni Juyun ang mga benepisyo, patuloy pa ring lumaban si Jae. Sinasabi na wala namang kapangyarihan o kakayahan si Juyun para suportahan ang kanyang mga salita. Dahil hindi niya kayang pagkatiwalaan si Juyun, sinubukan niyang tumakas, at sinabing hindi balido ang kontratang ito. Pagkatapos, nagkulong siya sa isang ibang silid, na labis namang ikinadismaya ni Juyun kaya't inutusan niya sila na ibalik si Jae dito. Ngunit sinabihan niya sila na huwag nila siya masyadong sasaktan. Dahil kahit nakatali na si Jae sa kanya sa pamamagitan ng kontrata,
Kinakailangan niyang makuha ang kalooban ni Jaya lalong-lalo na dahil makakakuha siya ng God rank relic sa hinaharap. Nang makatakas si Jaya, dali-dali naman niyang binuksan ang kanyang telepono at tinawagan si Kwon Tae-jun. Agad siyang nagpakilala na siya ang sinasabi ni Edward na tutulong sa kanya na ayusin ang kanyang mga relics. Nang dahil sa pagtawag ni Jaya, labis naman ang tuwa ni Kwon Tae-jun, at iniisip niyang gagaling na siya sa kanyang mga tinamo. Nang dahil sa pagkadesperado, sinabi ni Jaya aayusin na niya ang relic ni Kwon Tae-jun. Laking tuwa naman niya nang marinig ito, at ngayon lang muli siya nakarinig ng magandang balita. Nang dahil sa pag-uusap ng dalawa, napagdesisyonan nila na mag-set ng detalye para sa kanilang magiging deal. Magsisimula na sana sila nang bigla na lamang nakarinig ng ibang boses si Kwon Tae-jun sa kanyang telepono. Bago pa man makapayag si Jaya, nagawa nila Juyo na buksan ang silid kung saan siya nagtago, at kinuha ang kanyang telepono. Nang marinig ni Kwon Tae-jun ang boses ni Juyon, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha, at napakapamilyar ng boses na ito sa kanya. Ipinaalam ni Juyon kay Kwon Tae-jun na huli na siya, at magiging exclusive niyang repairman si Jaya. Muling nagalit si Kwon Tae-jun at naging sagabal na naman si Juyon sa kanyang mga kagustuhan. Nanlaban si Jaya hanggang sa bandang huli, ngunit tinawag lang siyang tanga ni Juyon kung mas pinipili niya si Kwon Tae-jun kaysa sa kanya. Dahil sa sandaling piliin niya ang tao na iyon, parang pinili niya lang ang kanyang libingan. Kaya't kung gusto niyang mas maging maganda ang kanyang buhay, sinabi ni Juyon sa kanya na mas maayos kung siya ang kanyang pipiliin. Depensa ni Jaya, bakit sana siya magtratrabaho para sa isang tulad ni Juyon, na bigla-bigla na lamang nang imasok sa kanyang opisina. Iniisip ni Juyon na mukhang kinakailangan niyang hikayatin si Jaya sa ibang paraan, at walang mangyayari kung pipilitin niya si Jaya. Upang makilala siya ni Jaya, sinabi ni Juyon ang buo niyang pangalan at kung taga saan siya. Isang leader ng bagong excavation team, at pinaplanong ilagay si Jaya sa kanilang grupo bilang isang repairman. Matapos magpakilala ni Juyon, sinabi niya kay Jaya na siya naman ang magpakilala. Ayaw naman niya itong gawin at walang magbabago sa kanyang sitwasyon kung gawin man niya ito o hindi. Dahil ayaw niyang gawin ito, sinabi ni Juyon na siya na lang ang magpapakilala kung sino ba si Jaya. Mula sa notebook na kanyang napulot sa sahig, sinabi ni Juyon na si Jaya ay isang estudyante na nag-aaral sa sining, at dating magaling na pintor na may mataas na hilig sa kanyang ginagawa. Ngunit ngayon ay isa ng manloloko, na agad namang itinanggi ni Jaya. Sinabi ni Juyon na hindi pa siya tapos, at nanggagaya rin si Jaya ng sining ng ibang tao. Ang ehemplo ng kanyang pinaggayahan ay ang famous na pintor na si Richard. Sa sandaling marinig ni Jaya ang pangalan ng tao na iyon, napuno ng galit ang kanyang utak. Bigla-bigla na lamang niyang sinugod si Juyon at sinabing wala siyang alam pagdating sa mga sining kayat. Itikom niya ang kanyang mga bibig, dahil ang taong iyon ay ang nanggaya sa kanya at hindi siya. Nasalag naman ni Juyon ang kamao ni Jaya bago pa man siya marating nito. Upang makumbinsi ni Juyon si Jaya na magtrabaho para sa kanya, nagmaang-maangan siya na hindi niya alam ito at tinanong si Jaya kung totoo nga ba ang kanyang sinasabi. Sinabi niya na ang sining ay hindi basta-basta na parang maka-copy-paste mo lang siya tulad sa computer. Ito din ang problema ni Jaya, dahil hindi lamang ang kanyang art style ang nagaya ni Richard kundi pati na rin ang kanyang mga ideya, na parabang nababasa niya ang kanyang isipan. Sinabi ni Juyo na posible ito, dahil sa panahong mayroong mga relics na may kakaibang kapangyarihan, napaka-posible na mabasa ni Richard ang iniisip ni Jaya. Sinabi niya kay Jaya na si Richard ay isang relic user tulad nila, at ang relic na mayroon sa kanya ay may kapangyarihang maging tulad niya ang tao na kanyang pinili, at perpektong makopya ang talino at abilidad. Hindi naman agad naniwala si Jaya, ngunit paliwanag ni Juyon, pagdating sa mga relics, madami siyang alam sa mga ito. Upang mapapayag si Jaya, sinabi ni Juyon sa kanya na ibabalik niya sa kanya ang art style at reputasyon niyang nawala ng dahil kay Richard. Ngunit kapalit nito, siya ay magtratrabaho para kay Juyon. Sa sandaling marinig ito ni Jaya, para bang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, at nagkaroon siya ng pag-asa. Alam ni Juyon na malaki ang chance na tanggapin ni Jaya ang kondisyong ito, dahil sa dami-dami ng bagay na gusto niyang mapa sa kanya. Gusto niya lamang mabalik ang kanyang reputasyon na nasira pati na rin ang kanyang art style na ginaya ni Richard sa kanya. Gayunpaman, hindi naman nagpadalos-dalos si Jaya, at sinabi kay Juyon na maghintay siya.
Gusto niyang humingi ng karagdagang oras upang pag-isipan ito ng mabuti. Alam naman ni Juyun ang kanyang binabalak, dahil plano ni Jae na tignan kung handa bang ibigay ni Kwon Tae-jun ang kondisyon na ito para sa kanya. Agad naman itong itinanggi ni Jae kahit na nahuli na siya sa akto ni Juyun, ngunit imbes na siya ay pigilan, binalik ni Juyun ang telepono ni Jae at sinabing gawin niya ang gusto niyang gawin. Ayaw man niyang nakukumpara sa taong iyon ngunit, nirerespeto niya ang desisyon ni Jae. Sinabi naman ni Jae sa kanya na hindi siya uto-uto kahit na magbait-baitan si Juyun sa kanya. Hindi lang telepono ang ibinigay ni Juyun, dahil mayroon din siyang inihagis na kwentes kay Jae. Sinabi niya na ang kwentes na ito ay isang relic na mag-pro-protect sa kanya pag kinakailangan niya ito. Katulad ng inaasahan ni Juyun, sa sumunod na araw agad namang pumunta si Jae kay Kwon Tae-jun upang kausapin siya sa kondisyon na ito. Dahil kailangan din ni Kwon Tae-jun ng kanyang tulong, agad naman siyang nakipagkita sa kanya. Ngunit bago nila simulan ang kanilang deal, tinanong ni Jae kung kilala ba ni Kwon Tae-jun si Jin Richard. Sinabi naman niyang oo, at ang taong iyon ay isang kilalang pintor na itinuturing na henyo ng mundo. Sinabi ni Jae na ang taong iyon ay ninakaw ang lahat ng nasa kanya. Gumamit siya ng relic upang kopyahin ng eksakto ang mga bagay na ginagawa niya kaya't nakamit niya ang kasalukuyan niyang reputasyon. Gusto ni Jae na mabunyag sa buong mundo ang kanyang ginawa, at kung masisigurado ito ni Kwon Tae-jun, sinabi ni Jae na handa siyang pirmahan ang kanilang kontrata. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Jae, bigla-bigla na lamang tumawa si Kwon Tae-jun kahit na wala namang nakakatawa sa kanyang sinabi. Habang may tinatawagan ang kanyang tauhan, sinabi ni Kwon Tae-jun na ito ay napaka-interesting, ngunit sa kasamaang palad, mali ang tao na pinili ni Jae. Ang tao na kanilang tinawagan ay walang iba kundi ang Richard na tinutukoy ni Jae. Makikita sa pangyayaring ito ang rason kung bakit pinayagan ni Juyun si Jae na umalis. Dahil alam niya na hinding-hindi mangyayari ang kontrata sa kanilang dalawa ni Kwon Tae-jun at matalik silang magkaibigan. At isang miyembro ng kanilang grupo na tinatawag na Pandora na mabubuo sa hinaharap. Nang sagutin ni Richard ang telepono, pinagbantaan niya si Jae na kung ayaw niyang mamatay, manahimik na lang siya at tanggapin ang kahihiyan. Sinabi ni Kwon Tae-jun kay Richard na kumalma at siya na ang bahala sa bata na ito. Hindi makapaniwala si Jae sa kanyang nakikita. Ang tao na pinagsumbungan niya ay kaibigan ng tao na kanyang kinamumunghian. Sinubukan ni Jae na umalis bago pa man mahuli ang lahat ngunit, sinabihan siya ni Kwon Tae-jun na tumigil sa kanyang binabalak na pag-alis. Nang bigla-bigla na lamang sumugod ang mga tauhan ni Kwon Tae-jun, at kanilang sinakaw si Jae. Nang dahil sa pagpupumiglas ni Jae, sinabi ni Kwon Tae-jun na siguraduhin nilang hindi siya mababalian dahil marami pa siyang trabaho na gagawin para sa kanila. Panayreklamo naman si Haiha, at tinawag silang mga gangster dahil sa pilitan siyang pinagtratrabaho sa kanila. Nang bigla niyang naalala ang relic na ibinigay sa kanya ni Juyun kaya't dali-dali naman niya itong dinukot sa kanyang bulsa, inilabas niya ito at isinigaw na tanggapin nila ang pag-ataking ito, ngunit makalipas ang ilang segundo, walang nangyari na mas lalo namang dumagdag sa kahihiyan ni Haiha, nang dahil walang nangyari, pinagmumura niya si Juyun at binigyan siya ng bagay na walang kwenta, ngunit bago pa man siya masaktan muli, bigla-bigla namang dumating si Juyun at pinagbubugbog ang mga tauhan ni Kwon Tae-jun. Nang makita niya ang kalagayan ni Haiha, iniisip ni Juyun na mukhang gagana ang kanyang plano at makukuha niya sa panig niya si Haiha matapos ang mga pangyayaring ito. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.